Magandang araw po muli sa ating lahat. At bago lang po ako sa aking microphone sapagkat nasira na naman yung aking microphone na napakanipis. Kaya dali po natin. Okay. Ngayon pa man ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pong paksa na may pamagat natin na pakiharap niyo sa monitor. The supernatural love, okay? Mga hindi pangkaraniwan na pag-ibig, okay? Higit sa karaniwan ang pag-ibig na ipinapadama natin sa ating kapwa mananampalataya. At ito po ay matatagpuan natin sa unang Pedro chapter 22 hanggang 25, okay? At minsan pa po ay tayo po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. At ating pong basahin sabay-sabay ang talata na pagbabasihan ng ating mensahe. Sa verse 22, sabi po dito, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalab at tapos na puso ang inyong pagmamahalan sapagkat muli kayong isinilang hindi sa magitan ng may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay na may nagbabagong salita ng Diyos. Ngayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito, ang lahat niyang karikitan, ang damo ay nalalanta, kumukupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakailanman. Ang salitang ito, ang magandang balitang ipinapangaral sa inyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Okay, pwede na po kayong maupo. Okay. Bilang balik-tanaw sa ating pag-aaral, ito po ay serye ng ating pag-aaral sa first chapter ng unang sulat ni Pedro, okay, chapter 1. At alam po natin na tayo ay binigyan ng Panginoon ng kaligtasan at dahil doon ay meron tayong kakayanan na tayo ay umibig. Okay? When did we become able to love? Okay? At our salvation, nung tayo niligtas ng Panginoon. Ito nga po yung trikaran natin. Anong klaseng pag-ibig ito? Supernatural love. Ito ay love of the will. Okay? Love of the choice. Ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig. At ito po nga ay nakamit natin nung tayo ay naligtas. Ngayon, ang pangalawang tanong na ating pinag-aralan ay sino yung ating mamahalin? Sabi po ng Biblia, we love one another. Ito po yung mga kapwa nating mananampalataya. At ang pangatlo na ating tinalakay, paano tayo umibig? How are we to love? Kinakailangan ay kauso-puso, fervently, at galing sa puso po ito. Okay? Kapaintim, at talagang tapat, hindi mapagpaibabaw, hindi pakitang tao, kundi taos sa puso natin ang ating pag-ibig. At ngayon, tatapusin natin, sabi natin na tapusin dito ating serie na ito. Ang pang-apat na tanong ay, why are we to love like this? Bakit nga ba tayo ganito ang ating pagmamahal na fervently at galing sa puso? Ang sagot po doon ay because it is consistent with your new life. Ito po ay babagay sa inyong buhay. Okay? So, yan po yung ating tatalakayin ngayong araw na ito. At ito po nga ay makikita natin sa verse 23. Sabi nga, ulitin natin, yamang ipinanganak kayong muli. Okay? So, we are born again. We have a new life. Okay? Sabi dito, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa magitan ng salita ng Diyos na bubuhay at namamalagi. Okay? So, nabubuhay po tayo noon sa bagong new life na yun. At ito po nga, kung tayo ay born again, binigyan niya tayo ng bagong buhay, kinakailangan ang klase ng ating pamumuhay ay consistent po doon. Okay? Sa bagong buhay natin. Noong Friday po ay nahack yung Facebook account ng aking misis. Okay? Ang ginawa ng hacker ay nangungutang. So, hindi po sanay yung tao. So, ikaw pa yung mangungutang. Okay, kita niyo?
So, nangungutang po yun eh. So, hindi po yung consistent sa klase ng buhay mo. Nakuha niyo po ba? Okay? So, yun po yung makikita natin na kung tayo ay mananampalataya, dapat consistent yung ating buhay. Okay? So, yung pong taong ngayon ay nagpapanggap na misis ko. And sad to say, akala nyo gano'n lang siya, may naloko po siya 50,000. Okay? So, nagpapanggap siya na siya, misis ko, pero hindi. So, yung iba nakakakilala sa kanya, hindi ka naman nangungutang eh. Sabi pa, dapat mangutang. Di ba, no? Marami kang pera. Pero yung iba na nagtitiwala sa kanya, kita nyo, kung sira pangalan mo, hindi kami pabawa. Tama, no? So, yun po yung gusto kong makita natin, na kung ano yung buhay mo, dapat consistent. Di ba? Yun ang makita natin kapag ikaw ay may bagong buhay, dapat consistent yung love mo. Hindi ka nakikilala sa kasamaan. At yan nga po yung sinasabi sa Biblia, na kapag tayo ay na-born again, okay, binago lang ng Diyos, ito po ay nagpapakita ng pag-ibig natin. Everyone that is born of God, love his brother. And everyone that is born of God, experience the love of God and the love of Christ. Pare-pareho po yan makita natin. At yan po nga rin sinasabi sa 1 John chapter 4, verse 7, sa mga minamahal, pag-ibigan kayo. Okay? Sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. So ito po yung pattern. Ito po yung klase ng buhay na natin. Kapag tayo nakaranas ng pag-ibig ng Panginoon, pag-ibig ni Kristo, ang gagawin mo, i-reflect mo yun sa iba. Okay? Ito yung tama. Okay? Nag-iibigan sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At sabi po dito, sa 1 John chapter 5, verse 1 to 2, sabi niya, tayo ay sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, kaya naniniwala tayo kay Christ, tayo ngayon mga anak ng Diyos. Okay? So, yun po ang sikreto para tayo ay kilalaning Kristiyano. Sumasampalataya tayo kay Kristo. At ang sino mang umiibig sa Ama, ay umiibig din sa anak. Okay? So, kapag umiibig tayo sa Diyos Ama, ibigin din natin yung anak ng Diyos. Ito ang palatandang iniibig natin ang anak ng Diyos, mga Kristiyano, kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Okay? So, yan po ay makikita natin na klase ng pamumuhay ng isang mananampalataya. Lagi siyang umiibig. Okay? Kasi nga, iniibig niya ang Diyos, sinusunod natin ang Ama, at iniibig din natin ang ating kapwa mananampalataya. Okay? Kaya makita natin dito, yung loving God, loving Christ, loving one another are all tied together. Sama-sama po yan. Kaya kung sinasabi mong Kristiyano ka, dapat nagmamahal ka sa kapatid mo. Okay? Hindi lang pwede sasabihin mong mahal mo ang Diyos, kagaya nga ng ating napag-aralan, hindi po pwede sabihin, mahal mo ang kapatid mo, tapos yung mga nangangailangan na kapatid mo hindi mo tinutulungan. Sinungaling ka. Kasi yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo kaya tulungan, dahil pa Diyos na hindi mo nakikita. Okay? So, dapat consistent po yun. Okay? Kung ano yung sinasabi mo, yun din ang gagawin mo. Gaya po ang word na born again, ay sa Greek term po yan. Ang Greek word yan ay anagenlayo. Okay? So, yan po binasakita natin na tingnan natin na tayo ay na-born again na. Kapag tayo ay na-born again, makita natin yan sa verse 3. Ito nga po yung pinagmulan, no? Makita natin sa pasalamatan natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo binigyan niya ng isang panibagong buhay. Okay? Ang Diyos po ang nagbigay o nag-born again sa atin. Sa magitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa libingan at ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. So, ang sikreto po yun. Kaya po tayo nabigyan ng bagong buhay ay dahil sa na-accomplish ni Jesus Christ. At ito po yung ating ginugulita every time na we take the Lord's Supper. Napakahalaga po dyan. Kaya ang buhay natin ay utang natin sa Diyos. Okay? At kung tayo ay nabuhay na mabili o born again, ano tawag sa atin din? Gaya tayo ng sanggol. Diba? Ano ginagawa ng sanggol? Gaya ng sanggol, nananabig siya sa dalisay na gatas na espiritual. Okay, kung paano yung bata ay nagpe-breastfeeding, yun ang kanyang nananabig siya sa gatas, ganoon din po tayo.
Kapag tayo ay mananampalataya, born again po tayo, nananabik tayo sa gatas na spiritual upang lumago tayo sa pananampalataya hanggang sa makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. May kasabikan. Kaya makita natin ang ginagamit ng Panginoon ay ang salita ng Panginoon para tayo ay madalisay. Okay? So, yan po ang gusto ng Panginoon. So, ang ginagawa po ng Panginoon, makita natin dyan sa Romans chapter 6. Okay? Babaguhin niyo po tayo. Tingnan nyo ha. Romans chapter 6 verse 3 to 4. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat ay nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Okay? Ito po yung ginagamit natin kapag tayo nababaptize. Ang bautismo po yung nilulubog. Okay? Sa makatwid, tayo yung namatay at nalibing na kasama niya sa magitan ng bautismo upang kung paano binuhay muli si Kristo sa magitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin naman ay magkaroon ng bagong buhay. So dito po makikita natin na bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Yung lumang buhay natin, kapag tayo ay na-save, yung old life natin mamamatay. Okay? Dililibing po yun. Okay? At yung pagka-buhay, okay, katulad po ng bautismo, nilulubog sa tubig, yun po ay simbolo ng kamatayan ng old self mo. Okay? At yung pag-ahon mo, ito ay simbolo ng pagkabuhay mo upang magkaroon ka ng bagong buhay. Okay? Yun po ang sinasabi ng Biblia. So, makita natin spiritually, tayo ay na-save, napaho tayong kasama ni Kristo, kasi po yung, kaya po namatay si Kristo ay bayaran ng ating kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Hindi lang po siya namatay, siya po ay muling nabuhay. Para sa ganoon, bigyan niya tayo ng bagong buhay. So ito po yung sinisimbolo ng baptism. Kaya po ang totoong nakaranas ng kaligtasan, okay? Naranasan niya po yung pagliligtas ng Panginoon. Nagsisi siya sa kanyang kasalanan at nanampalataya siya sa Panginoon. Makikita natin yung sinisimbolo niya. Namatay na siya sa dati niyang buhay. Okay? The old self is crucified. Ang body po of sin is done away. We died and now we raised and walk with the new life. Okay? Ito po ay radical na change. Talagang kumpletong pagbabago. It is a total change po. So, mula sa kamatayan, bibigyan niya tayo ng bagong buhay sa magitan ng pakikipag-ugnayan natin kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang resurrection. Kaya napakahalaga po yan. Kaya po natin inaalala, huwag natin kakalimutan, yan po ang sekreto. Yan po ang pinakasusi. Diba? Wala nang iba, hindi reliyon, hindi yung ating mga tradisyon, hindi yung sarili nating kagustuhan, kundi sa ginawa ni Kristo. Okay? Maliwanag din po sa sinasabi sa sabi po diyan sa Romans chapter 6, verse 6, sabi niya, alam natin na ang dati nating pagkatao ay napago na sa krus kasama niya. Okay? Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So, ang tao kasi po ay likas sa kanya. Minana natin yan, yung kasalanan. Alipin po tayo. Kahit ayaw ninyo, kalbasa alipin kayo ni Satanas at ang kasalanan, yung masamang nais nyo, yun ang nagagawa nyo. Kaya sabi ni Pablo, Kristiyano na siya, yung ayaw niya, yun ang kanyang nagagawa. Pero salamat sa Panginoon, yung dati natin pagkatao na ipako ng kasama ni Kristo. Para sa ganoon na mamatay tayo at hindi na tayo maalipin ng kasalanan. Okay? At sabi pa dyan sa Ephesians chapter 4 verse 24, at sabi niya, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao. Okay? Nanilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So dito makita natin that you are a new self-created. Bago ka na, dilikha ng Panginoon. Diba? Sabi niya sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. In holiness, dapat maging holy tayo. Ibig sabihin ng holiness ay separated tayo, nakatalaga tayo para sa Panginoon at namumuhay ng katuwiran. Okay? So yan po ang nais ng Diyos sa atin. Okay? Isuot na natin yung bagong pagkatao natin. Hindi na yung luma. Diba? Yung damit kasi, diba, makikita natin. Kaya sabi, bagamat yung internal, diba, spiritual,
yun ay yung yung pag-born again natin, okay? Yun ay regeneration, pagbabago, kilos ng Holy Spirit sa atin, internal. Okay? Pag sinabing isuot mo ang bagong pagkatao, yun yung dapat makita sa atin. Di ba? Pasuotan, panglabas yan, tama? So, yun po ang dapat makita sa atin. Okay? Yung pagmamahalan. Okay? And then sabi po dyan sa Colossians chapter 3, verse 10. Ito, again, sabi na naman, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nagbabago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Kaya again, isusuot ulit. Okay? Ipapractice natin. At patuloy na nagbabago, nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo. Okay? So, yun po yung may progress po. Ay guys, sabi natin kung magmamahalan tayo, magkakapatid, dapat nag-aabang, magpapatuloy, hindi yung minsan ka lang, nag-donate ka lang, o nagmahal. Hindi nagpapatuloy po ito. Isuot natin. Kaya, alam nyo, literally, ginagawa ng ibang mga relihiyon ito. Nagsusot sila ng puti. Akala nila sa pagsusot nila ng puti, nagiging banal sila. Bagamat yung makikita natin yung meron silang uniforme o corporate, parang nakakadagdag. Pero mga kapatid, kahit na anong kusinin nyo, kung masama naman yung kalooban ninyo, nagpatanggap lang kayo. Tama? Sabi nga sa inyo, napakaraming mapagpanggap. Kanina, didiscuss namin kay Jojo, akala niya pangkaraniwan lang yung ganoon na kuhanin yung pangalan mo. No, nagpapanggap siya. Maraming tao nagpapanggap na Kristiyano, gagamitin yung kabaitan para manloko ng kapwa. Pero dito makita natin, hindi lang panglabas, kundi galing ito sa panloob. At ito nga po makita natin, no? We have a new self. Bago na, we have a new man. We are new creature. Okay? Yan po isasabi sa Colossians chapter 3, verse 10. Bagong person na po tayo. Yung old self natin ay namatay na at meron na po tayong bagong buhay. So ano po ibig sabihin? Technically or theologically, ang ibig po sabihin ng regeneration means new birth. Yung pagiging born again po ay regeneration. So, sabi ni John MacArthur, theologically, ang ibig po sabihin ng new birth or regeneration means yung old life ay namatay na. You were born to a new life, bago na. And regeneration in Christ, ito ay change of disposition. Okay? Magbabago ka talaga ng kaisipan mo. Change ng nature from lawless, wala kang sinusunod na batas. Ikaw lang nasusunod sa sarili mo. Wala kang kinikilalang Diyos, godless, self-seeking, sarili mo lang iniisip mo, which by the way ito ay nag-dominate mula pa kay Adan. At makikita natin, there is a change of nature into one. Nagkakaroon ka ng trust and love. Meron kang repentance at dahil doon sa iyong dating pagiging rebellion at unbelief, at meron kang tiyatawag na ngayon na nature that is loving compliance with the law of God. So, yan po yung makita natin na new patterns ng ating buhay. Okay, isa-isay natin para maahan natin. Una, ang regeneration, it change your nature. Ano yung nature mo? Dati, lawless ka, godless, self-seeking. Anong mangyayari lang sa'yo? Loving compliance with the law of God. Okay? Minamahal mo na ngayon ang kautusan ng Panginoon. Dati wala kang sinusunod. Ikaw na ang Diyos mo sa sarili mo. Wala kang batas. Sarili mo lang ang sinusunod. Tama? Kapag na-born again ka, mamahalin mo na at susundin mo na ang salita ng Diyos. Pangalawa, kapag makita mo na ikaw ay na-regenerate o na-born again ka, mababago yung isip mo from darkness, madilim, pagulo ang buhay mo, okay, to light, from darkness to light, that you can discern spiritual reality. Kakaroon ka ng discernment ng salita ng Diyos, mauunawaan mo ang salita ng Panginoon, yung kalooban niya sa buhay mo. And then, pangatlo, it liberates you. Okay? Papakawalan ka, papalayain ka, yung slave soul mo, and which is now free,
malaya ka to express itself in the joyous obedience to God. Okay? So, kung ang tao kasi ay alipin ng kasalanan, alipin ni Satanas, okay? Papalayain ka. At ngayon ay papalayain ka niya para ma-express mo yung talagang maligaya mong pagsunod sa Panginoon. Okay? So, yan po ang makita natin. So, again, tulad ng sinasabi nga natin, new birth, tingnan natin sa isa. Okay, ang new birth, by the way, birth is an event. Pangyayari po ito, di ba? Binanganak ka. Lumabas ka sa merong date, di ba? Di ba, kay Sammy ay February 11. Kaya 6 months na po siya. It is an event. Pero, pangalawa, ito ay, sabi sa theologically speaking, it is decisiveness. Okay? Ito ay talagang magdidesisyon ka sa event na yun. Sabi na, there was an immediate and momentary and eventful death and new life. An immediate transformations occur in history. So, may desisyon nangyari, nag-repent ka, okay, at nanampalataya ka sa Panginoon. At nung oras na yun, nung moment na yun, makita nung nag-desisyon ka noon, okay, kinwikin ng Diyos ang buhay mo, kaya ka dati bulag ka, eh, parang kay si Saulo, makita natin si Saulo, papatay siya, di ba? Ang purpose niya kung bakit siya papuntang Damascus para patayin ng mga mananampalataya, tama? Pero nung kumilos ang Diyos sa buhay niya, nagkaroon siya ng decision at that moment na transformation. Okay? So, yung mong makita natin na nangyayari sa regeneration, okay, o new birth, decisiveness. Okay? Merong immediate transformation na nangyari in history. Pangalawa, ito ay monergism. Ang monergism po ay kaiba sa tinatawag na synergism. Ang synergism ay galing po sa together of various parts. Marami po nagsasama-sama. Samantalang, ang monergism ay single. Ayon po sa mga theologian, ito pong new birth is monergistic. Ibig ko sabihin, ito ay single work of the Almighty God. Tingnan niyo, ang bata ba ay meron siyang ginawa nung siya'y pinanganak? Okay? Lumabas ba siyang pusa? Hindi naman siya nalabas pusa, di ba? Iniiring mabuti yan, at saka kung ayaw maumiri, sinisisaryan pa. Okay? So, yung kapanganakan, walang contribution, walang cooperasyon mula sa bata. And also, infants do not introduce their own procreation. Okay? So, wala rin siya. So, siyempre, nanay, tatay niya, nagmamahalan, okay? So, nabuo siya. Pero wala siya na introduce, okay? O meron siyang kinalaman doon, okay? So, no one, again, din sabi sa Biblia, na no one na isang patay dahil sa kanyang kasalanan, sabi sa Ephesians chapter 2, in death, in trespasses and sin, can give life to themselves. Diba? Kung patay ka, mabibigyan mo ba buhay ang sarili mo? Diba? Hindi. So, makita natin dito na ang new birth ay it is the work of the Almighty God. Maliwanag po ba? So, I hope na makita natin yung lagi, no, ng ating kaligtasan. Hindi lang basta yan, nag-pray ka, taas kamay mo, yung pagkilos ng Diyos sa atin. Okay? Binigyan niya tayo ng desisyon. It is the work of the Holy Spirit. It is the work of the Almighty God. Okay? Balik ulit tayo dito sa ating talata sa 1 Peter 1:23. Sabi niya, yamang ipinanganak kayong muli, being born again. Okay? Tingnan natin. So, again, makita natin na we have been born again. Again, sinasabi dito, it is a decisive moment. Okay? An event in redemptive history. You were transformed, binago, from darkness to light, from blindness to sight. Okay? Bulag tayo. Nagkaroon tayo ng nakakita tayo. And also, mula tayo sa kingdom of Satan to the kingdom of God, dear Son. Okay? So, ayun ka makita niyo yung sinasabi ng Biblia na nangyari nung tayo binago o na-born again po tayo. So, maliwanag po na sinasabi ng Biblia na yung ating old life died, kagaya ni po Saulo, your old man died, your new life lives.
Bago na. Okay? At again, ang lahat po na ito ay gawa ng Diyos. Okay? At maliwanag, balik ulit tayo dito sa yung unang word na ginamit, yung born again. Ito yung kausap ng Panginoon si Nicodemo, di ba? Si Nicodemo, reliyosong tao, di ba? Tama? Marami siyang alam. Again, akala ni Nicodemo, meron lang siya idadagdag sa kanyang reliyon. Maraming tao ganun, dinadagdag lang si Christ. No? Pag sinabing born again, bago talaga. Alisin mo yung luma mo. Okay? Papalitan natin ng bago. Pero tingnan natin yung sinasabi nga dito, yung kilos ng Panginoon. Okay? Sabi dito, umiihip ang hangin kung saan ito nais. Okay? At narinig mo ang ugong ito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. Ano ibig ko sabihin? Nakikita mo ba ang hangin? Nakokontrol mo ba ang hangin? Ang hangin kung gusto niya sa norte, sa east o west, nasa sa kanya. Tama? Ibig ko sabihin, nasa Diyos ang pagliligtas o pagbo-born again. Okay? Yung po sinasabi dito, wala kang magagawa sa hangin. Kung saan, umiihip ang hangin kung saan nito nais. Nasa kanya, prerogative po ito ng Diyos. Narinig mo lang ito, yung ugong niya. Okay? Marinig mo yung epekto, mararanasan mo yung epekto, pero hindi mo siya nakita. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling, kung saan siya pupunta. Ganon din ang ipinanganak ayon sa Espiritu. So again, gusto ko lang bigyan ng emphasis. Ang pagpapago ng buhay ay nasa Diyos. Okay, isa po yun. At yan din po siya sabi sa Psalms, okay? Ang bayan mo, naghahandog na kusa sa kaarawan ng iyong kapangyarihan. Okay? Thy people shall be willing in the day of thy power. So kapag talagang kumilos ang Diyos, yung matigas na ulo ng Israel, kapag kumilos ang Diyos talaga, babaguhin ka niya. Nalaman ko ba? Okay. And then sabi nga dyan sa Ephesians, kita nyo, dati tayo patay. Okay? Binuhay niya tayo. At kayo binuhay niya nang kayo'y mga patay. Ang patay ba, kaya niyang buhay ang sarili niya? No? Kita natin kay Lazaro, di ba? Hinayaan ng Diyos na mamatay si Lazaro. Marami sa atin, pagpatay sila. Sabi nga niya nun, kanyang kapatid, kayo dumating lang dito. Sabi ni mga alagan niya, isa nang napigilan ng kamatayan. Tama? Pero alam niyo, sinadya ng Diyos yun. Sabi niya, para sa kapanan niya. Binili niya. Gusto ko makita natin ang ating Diyos ay hindi lang Diyos na papagaling. Nililimitahan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos, kaya niyang bumuhay. At yun nga nakita natin. Ilang araw nang patay si Lazaro? 4 na araw. Yeah? Para sa diba? Bakit mo kami iniwan ganyan maraming tao, diba? Nasunod ba yung patay sa inyo? Wala naman kayo kapangyarihan. Tama? Pero nung narinig niya ang boses at salita si Jesus Christ, Lazaro, lumabas ka. So, spirit, makita natin physically, yun ang ginawa ng Panginoon. Meron siyang kapangyarihan. Na sinabi ni Jesus, ako ang buhay at muling pagkabuhay. At sino mang manalig sa akin, pagkamat mamatay, ay muling pagkabuhay. May katotohanan yun sapagkat pinatunayan. At yun din ang gusto ng Panginoon na gawin sa atin. Physically o spiritually, patay tayo, malayo tayo sa Diyos. Pero kapag nausap ang Holy Spirit sa atin, na-convict niya tayo. Kahit si Saulo, di ba? Handa siya pumatay. Nung sinabing, Saulo, Saulo. Bakit? Paulan siya. It is the work of the Holy Spirit. Siya yung nag-quicken, siya yung nagbuhay sa ating mga patay dahil tayo sa ating kasalanan, pagsalansan at kasalanan. Okay? Ngayon, anong epekto nito sa ating buhay? How does it affect? Anong na-accomplish nito sa atin? Okay? Kung titingnan natin sa verse 23, sabi niya, you have been born again.
How did God do it? Paano ginawa iyon, Panginoon? Sabi, not of the seed which is perishable. Okay? Pinanganak tayo hindi dahil sa binhi na nabubulok. Ano ibig ko sabihin nyo? Tingnan nyo yung human birth natin. Okay? Lahat ng ipinanganak, namamatay. Tama? Dahil tayo ay pinanganak na ano? Ipinanganak tayo ng sinful parent. Ng mga magulang natin, tayo rin makasalanan, kaya magiging anak natin, makasalanan din. Okay? At yung ating pinanganak ay mabubulok, mapeperish, and it will die. Okay? Lahat tayo na born of the flesh, tayo ay born of Satan. Okay? Tayo ay born object of divine wrath, talagang mapapahamak. So, yan po ang tinatawag na physical birth. Okay? Kaya sinasabi, hindi tayo pinanganak na binihing nabubulok o nasisira, kundi ng ano? But we are born with ano? Seed that is ano? Imperishable. Ito po yung gustong ipaalam ni Pedro sa mga mananampalataya. Nabubuhay pa noon kasi pinesecute sila, di ba? Pagkamat yung iba'y namamatay, okay? Pero tandaan nyo, kayo ay ipinanganak na muli na hindi nasisira. Anong ibig ko sabihin? Yan po yung tinatawag na second birth. Ang parent po natin ay hindi na yung nanay at tatay natin biologically, okay? Kundi ang ating parent ngayon ay Diyos sa yung binhi na hindi nabubulok. The birth is not of the flesh, it is the spirit o tinatawag na spiritual. Maliwanag po ba yun? Yan po ang kaibahan ng isang mananampalataya. Napakahalaga po niyan. Sapagkat hindi na tayo pinanganak, hindi lang tayo napanganak bilang alipin ni Satanas, kundi tayo'y pinalaya na ni Kristo. Christ Freeman. Okay? So, hindi na rin tayo object of divine wrath, kundi tayo ay object of divine love. Ito po ang nakakalimutan na ng tao sa ngayon. Sabi nga, nabasa po na ang kinakatakutan natin, the big one, earthquake, mga sakuna o gera. Mali po yun. Dapat nating katakutan ng tao ay yung poot ng Diyos at yung po yung sa impyerno. Para lang po tayo makalaya roon, ay kinakailangan mabuo na din po tayo. Hindi ninyo, kaya napakahalaga po ito. Kaya kahit na po pine-persecute, binibitay, pinapakain sa leon, ginagawang porch nila, sinusunog, sinisira ang bahay nila, negosyo nila. So, ini-encourage ni Peter ang mga mananampalataya. Mas malala yung kahihinat na ng mga tao. Akala natin biktima tayo o sawi tayo o bigo tayo. Ang sinasabi niya, tayo'y ipinanganak na ng Panginoon. We are the object of divine love. Tayo'y minamahal ng Diyos. So, kung alam natin na tayo ay object of divine love, ano sabi niya ni Peter? Love one another. Ang mahalan kayo sa isa't isa. Kasi ito ang dapat, nararapat na gawin nyo. It is consistent with your new birth. Itong dapat makita sa inyo. Your new birth was affected by imperishable seed. An imperishable seed, not an earthly one, hindi kagaya ng dito sa lupa, not a human one, kundi ng heavenly one, a divine. Okay. Nangarap po ba yun? Okay. So, we're talking about God. Nakapokus po tayo sa Diyos. Kaya po tayo natin inuulit-ulit ito. Nakita natin yung kilos ng Diyos sa isang mananampalatayang binago niya. Tayo ay kinreated ng imperishable seed. Okay? Hindi kagaya ng seed sa mundo na ito. Ngayon, alam niyo ba yung buto? Di ba, itinatanim yan, tama, no? Nilalagay sa lupa. Kapag tanim na ba kayo?
tutututo na rin ako mag-ano. Di ba dinidiligan niyo yun? Bakit nyo dinidiligan? Ano? Ha? Hindi. Kaya kung natin binidiligan para mabulok, para mamatay. At pag namatay na yun, kasi kung hindi mamamatay ang binhi, hindi magkakaroon ng ganong buhay. Ito yan. Sayang pala si Nanay Linda, alam niya yan. Okay? Yung po ang ano, pinapatay niya, tinupatuyo mo, kaya mo dinidiligan, hindi parang mabulok siya. At pag nabulok na siya, okay? So, pero ganun po yung seed sa mundo. Pero mamamatay pa rin niya. Okay? Okay? So, everything that grows by seed is a creation of God. Tandaan po natin. Okay? Ito po ang katotohanan, pero hindi ibig sabihin na siya'y seed ay hindi siya creation. Okay? Lahat po ng seed sa mundo na ito ay mamamatay. They all die, even the human one. Okay? So, wala po dito sa mundo na hindi mamamatay. Okay? Pero, hindi ibig po sabihin, okay, tingnan natin, because life comes through seed, make it no less God's sovereign divine creation. Okay? Kasi, it is the seed by which He created, but it's nonetheless God who is the creator. Okay? Siya rin po yung gumagawa, naglilikha ng seed. At mula sa seed, mabubuhay yung puno. Okay? Yun din yung seed ng tao. Okay? So, dito makita natin yung new birth, spiritual regeneration. Ito ay gawa ng Diyos, pero may ginagamit ang Diyos para mangyari po ito sa atin. Okay? At anong sinasabi? Ang ginagamit niya ay hindi nabubulok. And that's the seed God's use. Ano yun? The living and abiding Word of God. The alive and remaining Word of God. Diba? Yun yung parable of the seed. Naalala niyo? Naghasik ang mga ngaral. Kaya po ito ginagawa natin. Nakangaral po tayo. Naghasik ka po ng binhig sa inyo. Okay? At ang salita ng Diyos ay buhay kung paano ang Diyos ay buhay. Ano na? Last Tuesday ay nagsalita po ako doon sa asawa ng aming dating principal sa Delta. 46 years old lang po siya, nakatay na. And then, diniscuss po namin tungkol kay Lazaro. Diba? Yung buhay ni Lazaro. Merong gusto yung mayaman. Okay? Sabi niya, pwede ba si Lazaro amang Abraham ay isuso yung kanyang daliri, alamigin ang aking diri. So, gumagawa pa rin siya paraan. At akala natin, yung paniniwala ng iba, yung purgatorio, magbabagong tao, diba? Sabi niya, yun yung paniniwala ng iba, diba? Hindi rin nagbago eh. Diba? Gusto pa niya rin utusan. Hinahamang niya na si Lazaro nung nabubuhay. Tama? Hanggang doon sa paghihirap niya, gano'n pa rin gusto niya. At sabi ni Abraham, may pagitan. Ang diyan ay hindi na bumita. Irreversible. Tama? Pero ang paniniwala ng iba, ano? Nag-invento sila, di ba? Pwede pa. Maliwanag? Kasi sinungalingan talaga yun eh. Kaya ano sabi? Hindi, kung ayaw, pwede ba yung si Lazaro punta sa bahay? So yung paniniwala na ng iba, nagpaparamdam. Bumababa, dadalawin ka, di ba? Yung mga paniniwala na yun, di ba? Ano sinabi ni Abraham? Hindi po pwede. Hindi miracle ang makakapagbago sa tao. Ano sabi niya? Nariyan ang sulat ni Moses at ang pagpapalita. It is the Word of God. Buhay niya. Doon ang ating pakinggan. Gusto natin mabago ang 5 niyang kapatid. Pakinggan niya ang salita. Para mabago siya. Maliwanag po ba mga kapatid? Mga tao kasi igigit nila yung gusto nila. At nakakalungkot, maraming mga pastor, pagbasa mayaman, pag mayaman, gusto nila i-please lang yung tagapakinig. Yung mayaman ito, hindi sinunod ni Abraham yung gusto niya. Sinabi niya, nariyan ang kasulatan. Sakita niya. This is the seed. Ito ang ginagamit ng Diyos para buhayin ng tao. Magkasik kami sa salita ng Diyos. Okay? We're saved by the word of God. Yan po sinasabi sa James chapter 1 verse 18.
Niloob niya tayong maging anak niya sa magitan ng salita ng katotohanan. We must preach the truth upang tayo maging pangunahing higit kaysa sa lahat ng kanyang minala. So, ang ginagamit ng Diyos para mabuhay. Nag-aasik siya ng binhi, di ba? The parable of the sower, yun yung pag-aasik. Salita ng Diyos. Okay? Nakakalungkot, maraming mga church, mga pastor, marami silang gimmick to please tao. Okay? Mali po yun. Isa ayaw nilang mag-preach, mag-repent kayo. Okay? Just to please people. So we need to preach the truth. Okay? And then, sabi diyan sa Romans chapter 10, verse 17, the Word of God is the seed which gives life. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral kay Kristo. We need to preach Christ na siya'y namatay. Kaya bakit si Christ? Kasi siya lang na may nabuhay. Tama? Maraming religion, maraming religious leader, nagkiklaim na sila ang tama. Pero hindi nila kinikilala si Kristo. Si Kristo lang po ang kinalugdan ng Diyos Ama. Sapagkat siya lang yung mampalubag na kawala ng galit ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang nagkasala ay dapat mamatay. Sino yung namatay? Si Christ. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, hindi siya nagkasala, pero itinuro siyang makasalanan para sa atin. Kita niya, siya yung namatay. Nagkasala ba siya? Hindi. Pero itinuri siyang makasalanan dahil sa atin. That's the reason we need to preach Christ. Okay? At sabi nga po dito, there must be the Word, there must be the truth. Gagamitin natin yung salita ng Diyos at ang katotohanan. Sabi niya, ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya at siya hindi maaaring magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. So whoever is born of God doeth not commit sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he is born of God. Okay? So yan po ang makita po natin. Hindi naman ibig sabihin na talagang 100% nandito tayo sa mundo ay hindi nagkakasala. Meron pa rin natitira, pero hindi po tayo nag-enjoy. Yan po makikita nyo kapag kayo nagkasala, hindi kayo mananapal, natutuwa kayo, nag-enjoy kayo. Gaya yung mga nanluloko, tingnan, ginagawa nila yung manluloko. Magpapanggap sila, pero manluloko sila, kukuhanin yung pera. Pera lang gusto eh. Mangungutang na mangungutang. Tapos lulukuhin ka na naman. Okay? Pero kapag ikaw ay mananapal, ayaw mo. Yun ang kinainis ko eh. Yun ang aagaw siya ng pagkatao. Manluloko siya, magpapanggap siya. At yan po si Satan. Nagpapanggap siya, anghel ng kaliwatan. Okay? Pero tayo bilang mga mananampalataya, ayaw natin. Naiinis tayo sa ganong klaseng pamumuhay ng pandaraya. Okay? So, yan po makita natin na it is really the miracle of God, yung epekto sa ating buhay. Hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala. At again, the saving truth, the saving gospel, it is the Word of God. Yan po yung makita natin. Okay? And you must be saved, and that means you have been saved is the Word of God which God used as the seed to effect a new life. Okay? So yan po yung makikita natin na ginagamit ng Diyos para tayo ay mabago muli ng Panginoon. Okay? So, makita natin ito ay talagang miracle of God. Okay? Then, dako tayo doon sa susunod na talata, sa verse 24. At ito po ay makikita natin na kinote ni Peter sa Isaiah chapter 4, verse 6 to 8. Sabi niya, magpahayag ka, ang sabi ng tinig. Okay? Ano ang ipapahayag ko? Tanong ko. Sumugot siya, ipahayag mo ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Ang kanyang buhay ay tulad lamang ng bulaklak sa parang. Natutuyo ang damo, pumupupas ang bulaklak, kapag siya'y mahipan ng hangin mula kay Yahweh. Tunay nga, ang tao ay tulad ng damo. Oo, ang damo'y nalalanta at pumupupas ang mga bulaklak,
ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakilanman. So ito po yung makita natin na halos pareho na kinote ni Peter, kanya ayon sa kasulatan, okay? Ang lahat ay tulad ng damo, gaya ng bulaklak. Ito ang lahat niyang karikitan. Ang damo'y nalalanta at tumutupas naman ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mananatili magpakilanman. Ang salitang ito ay ano? Ang magandang balitang ipangaral sa inyo. Okay? So, ito rin ay katulad din po na makita natin sa Psalms 39, verse 4. Yahweh, sana'y sabihin mo kung kailan mamamatay, kung gaano katagal pa, kaya ako mabubuhay. Okay? Tayo din sa Psalms 103, verse 15 to 16, ang buhay ng mga tayo parang damo, ang katulad sa parang ay lumalago na katulad ng bulaklak. Nawawalan ng nagaslas kapag ito'y nahanginan, nawawalan nga ito at hindi na mamamasdan. Sabi din sa Job 14 verse 1 and 2, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. Tulad ng bulaklak na namumuad ka, nalalanta at nalalagas, parang animoy nagdaan at naglaho ng napaparang. And then sa James chapter 4 verse 14 sabi, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo, parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad ay nawawala. So, sa mga talatang ito, anong ibig ko sabihin natin? Sabi niya, ang flesh daw, okay, is like grass. Ang tao ay katulad ng damo. Ang ibig sabihin ng flesh, it means mankind or animal kingdom, o lahat ng hayop. Okay? Sila yan, katulad ng isang damo lamang. Okay? At ang kanyang kaluwalhatian, it's like the flower of the grass. Okay? So, sa Palestino kasi, kung nakikita nyo, ay marami pong mga grass sa kanilang paligid. Okay? At doon sa grass, mayroong lumilitaw na mga bulaklak sa mga okay? Ang ibig ko sabihin ng bulaklak, ito po yung beautiful flower, yung glory, kagandahan ng mga damo. Okay? So, dito makita din natin na this is common, yung grass, and uncommon. Okay? Okay? So, makikita natin yung ganda nito. Pero mapapansin natin, ang damo ay madaling kumupas. Madaling mamatay pag naarawan na. Tama? Okay. So, yan po ay makita natin na very common daw po sa Palestino o sa Israel. So, ano pong point natin dito? Okay? Ang point dito makita natin sa dalawang salita na sinasabi, all flesh. Okay? Ang tao, everything that is of flesh dies. Namamatay po. Whether ikaw ay common na tao o tanyag o very spectacular. Okay? So, kung pangkaraniwang kang tao o kilala kang tao, ano man ang klase ng uri ng buhay mo, mayaman ka, malakas ka, pinararangalan ka, okay? Marami kang talented na tao, ikaw ay tinatawag na sinasabi natin ay sa arts, sa music, sa education, sa culture, o architecture, ikaw ay genius, ito ay sinasabi natin mga flower, glory. Okay? So again, kahit ikaw ay sabihin natin may bulaklak, okay? Tandaan po natin, maging prinsipe o mahirap, pare-pareho inilililingan. Naliwanag po ba? Yung pong sinasabi ng Panginoon. Katulad lang tayo ng mga damo. May bulaklak ka man o wala. Okay? So, makikita natin, generation comes and go, katulad ng mga damo. Okay? So, kagaya ngayon, sino yung sikat na sikat sa atin sa Pilipino ngayon? Naka-double gold. Si Carlos Yulo, sabi ng ba, sana all. Diba? Noong araw, si Manny Pacquiao. Diba? Pero marami, isipin nyo na yung mga sikat noong araw. Pero pumupupas din. Aliwanag ko ba? Nalilimutan din. Ganyan po ang tao. Okay? So, panandalian lang po. Aliwanag ko ba? Kaya tulad ng tao ay isang damo lamang. Whether you are common people or spectacular ka. Diba?
Ang talaga naman ng balita ngayon si Carlos Yulo, di ba? Lalo na yun, dami-daming pera, di ba? Pati tuloy nanay niya, di ba? Kasama na rin sa news, di ba? Wow, di ba? So, tanda po natin, ano yung sinasabi ni Peter dito? In Christ, you have a new imperishable life. Kung yung tao ay katulad ng gamot, madali siyang maulanta, kahit na may bulaklak ka, maraming karangalan sa mundo nito, hindi pa siya. Pero kay Kristo, hindi ito mabubulok. Ako niyo po ba yun? Can you say amen to that? Amen. Hindi man tayo katulad ni Carlos Yulo na mayroong bilyon-milyon. Hindi man tayo nasikat, hindi tayo Olympian. Maraming tao ganun gusto ito. Pero kapag binago ka ng Diyos, meron kang buhay na hindi natutulog. Hindi pupupas. Okay? Tandaan natin mga kapatid, tayo, we are grass or flower, will never die. We will never fade. Hindi pupupas. And it is the abiding word, we say, which was preached to you. Dahil yung salita ng Diyos na ipinangaral sa inyo, hindi pupupas yan. Hindi magbabago yan. Generation comes and goes. Diba? Meron tayong mga Generation X, Millennial, ano ba, Gen Z, kung ano yan. Tayo nagkakatagin yan. Pero ang salita ng Diyos hindi magbabago kailanman. Yung pagliligtas ng Diyos, yung kahabagan ng Diyos ay hindi magbabago kailanman. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pero ang tao, nag-i-invento sila. Ang tanging makakapagligtas sa atin ay ginawa ng Kristo. Okay? Kaya sinasabi dito, it is the truth, yung katotohanan, okay, that we evangelize you, the true unchanging. Yung ipinangaral sa atin, ang hindi nagbabago. Ito ay ang salita. Okay? Yung bagay. So, maliwanag po na sinasabi dito sa 1 Peter 1:25, ano yan? Ngunit ang salita ng Panginoon ay ano? Mananatili, magpakilanman. Ang salitang ito, ang magandang balitang ipinangaral sa inyo. Okay? And this is the word to preach to you. It is the, sabi nga po na, rema, the specific statement. Very specific po. Okay? Yung word of God na ipinangaral ni Pedro sa mga mananampalataya. Very specific. Yung paano sila na-evangelize, yung gospel, tungkol kay Kristo, kaya sila nabuhay ng mabuti. Okay? So, makita natin dito, kailan po tayo nagkaroon ng kakayanan na umibig nung tayo ay niligtas ng Panginoon. At sino po yung ating iibigin? Yung ating mga kapatid. And then, paano tayo dapat umibig? We love fervently from the heart. At bakit po tayo dapat umibig na fervently from the heart? Kasi ito yung consistent sa ating new life. Okay? Bagamat po mga kapatid, ay sa ating bagong buhay ito, ay meron pa pong naiiwan na kasalanan in the flesh. Tama? Ito po yung humahad lang sa atin. Para sa ganoon ay hindi po tayo nagiging consistent sa ating bagong buhay na yung dapat tayo magmahal sa ating Kaya ano po ang sinasabi ni Pedro? Katulad po rin, pinamamanhig namin sa inyo. Ipinapangaral namin sa inyo, mga kapatid, let us love one another. Okay? Sapagkat ito ang tunay na kapahayagan na tayo ay talagang nabago na. Meron na tayong new imperishable life of God. Hindi na po nabubulog yung ating buhay. Okay? That will never fade and never wither and never die. Kaya mga kapatid, sana itong aking pakiusap sa church na ito, okay? Ipakita natin sa mundo na tayo'y talagang nagmamahal. Kasi sabi ng Panginoon, people will know that we are Christians by Allah. At magagawa lang po natin ito dahil sa biyaya ng Panginoon. So malakas po ang attraction. Malakas po ang
makikita natin na inoobserbahan tayo ng tao sa paligid natin. Totoo ba tayo? Sapagkat napakaraming mga nagsasabing Kristyano sila. Sila yung tama. Okay. Pero para natin ma-influensya sila, ma-attract sila, yung pagmamahala natin ay makita sa isa't isa. At yan po ay nakikita sa church. Ang mga brethren po ay nakikita sa church, hindi sa supermarket, hindi sa SM, hindi sa sinihan, hindi sa party, hindi sa gibikan. Ang mga Kristiyano po ay nagtitipo sa church at nagpapahal. So sana po ay ito yung ating gawin. Kasi nga, sa lupang katawan natin, ay may katamaran po. Tama? Kasi natin po naman tayo. Pero, gusto ng Panginoon, ayon sa ating pag-aaral, i-practice po natin yung pagmamahal. Balik ulit tayo sa konteksto, makita. Kung paano ko na yung inigipit ko sila. Pinapatay, pinepersecute, sinusunog, inahabol. Kung saan-saan sila naglupahalo. Pero sino ang magtutulungan? Ang makakataw. And remind ng Panginoon. Para ba sa iyo, paano yung negosyo ko, paano yung aking, diba? Minsan nanghihinayang ka, diba? Tandaan natin, sa mundo na ito, lahat ng bagay ay lilipas. Pero tandaan po natin, yung tamang buhay na ibinigay ng Panginoon sa atin, never pupupas. Naway, purihin natin ang Panginoon. Lalo pa natin siya sabihin sa dakila niyang ginagawa sa kaligtasan ng ginagawa sa atin. Mas lumalim yung ating pagkakilala sa Diyos. At itong dahilan para natin sasambahin at lalo natin ibigin ang ating mga kapwa at ating naminahan din ng Panginoon. Tayo po ito na. Salamat po aming Diyos, aming Ama, sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, na yung binigay ang iyong buong anak upang siya'y magsuffer, magkakain para sa aming kasalanan. At dahil dito ay sa magitan ng banal na Espiritu, tinanggit mo kami upang kami ay magsisi sa mali namin pagtiwala at mali namin pamamaraan para kami ay maligtas. Thank you, Lord, for salvation, for regeneration of the Lord. Thank you for the new life. At ito yung dapat namin pag-repay. Pag-practice mo yung Christ, that you love, labi namin Panginoon ang sulong na pangingay namin upang kami ay gamitin mo at maipakita ang pagmamahal namin sa isa't isa. We thank you, Lord, na sa iyong mga salita,